Putang alaala noon, noong kabataan ko, yung paborito naming almusal. Mga bata ngayon, anong inaalmusal niyo sa umaga? Kanin tsaka itlog. Di ba? Sarap nun. Pangmayaman na yun noon. Dahil ang paborito namin noon, dahil sa kakapusan na nabuhay, mula grade 1 hanggang makapagtapos ako ng high school, isa ang madalas namin kinakain sa umaga. Ito ay ang kape at kanin. Oo, literal po, na isinasabaw namin yung kape sa kanin. Kaya yung mga panahon na yan, mga graduates, pakinggan nyo. Talagang gising na gising ako noon. At mulat na mulat na hindi pala ako crush ng crush ko. Aray ko. Kidding aside, sa kapila ng lahat ng yun, hindi ako sumuko. Patuloy akong pumasok, patuloy akong nangarap, at patuloy akong lumaban sa aking kinabukasan. Pinagsabay ko noon ang pag-aaral at pagtulong sa aking mga magulang. Tuwing sasapit ng Sabado at Linggo, lumulusong kami sa bukid upang makatulong sa paghahanap buhay. Alam niya ni Kap, laking bukid kami ng mga yan. Sa aking pagtatapos sa secondary at high school, doon nagsimula ang aking mahalagang yugto ng aking buhay. Ang turning point. Dahil sa kahirapan ng aming pamilya, wala ni isa sa amin, wala ni isa sa kuya ko at sa mga ate ko na nauna nag-aaral sa akin ang nakatungtong ng kolehiyo. Pang-anim po ako sa magkakapatid. Yung tumiyak na ko. Pang-anim po ako sa magkakapatid. At sa panahon yun, malinaw sa akin ang realidad. Na malaki ang posibilidad na susunod ako sa kanilang mga yapak. Na hindi rin ako makakapagpatuloy sa kolehiyo. At naiintindihan ko yun dahil nauunawaan ko ng sakripisyo at limitasyon ng aking pamilya. Pagkatapos kong makatapos sa pag-aaral ng high school, halos 2 taon po ako nakipagbulong sa init ng araw. Sa bigat ng trabaho, sa bukid, para lang makatulong sa aking mga magulang. Kaya sobrang saludo ako sa ating mga magsasaka. Tunay silang halimbawa ng tatak at dedikasyon. Ngunit isang araw, nagkaroon ako ng malaking realization sa buhay. Naisip ko na kung magpapatuloy ang ganitong cycle ng aming buhay, ng aking buhay, hanggang dito na lang ako. Kaya naman, sinubukan ko kausapin ng aking ina noong mga panahon na yon. Sinabi ko na, Nay, gusto kong mag-aral ng kolehiyo. Mabuti na lang at ang aking kuya at ate noon ay nagtatrabaho sa Maribeles. Noong mga panahon na yun, kasagsagan ng Maribeles at marami pong mga pabrika doon. Doon sila namamasukan. Sila mga sewer at mga factory operator. Sa kata naman, malapit doon ng Polytechnic University of the Philippines. Isang libreng kolehiyo para sa mga scholar ng bayan. Ito ang pagkakataon na alam kong hindi ko dapat palampasin. At syempre, hindi naging kumpleto ang kwento kung hindi ko pasasalamatan ang aking mga kapatid na walang sawang sumuporta sa akin sa bawat hakbang. Maraming salamat sa inyong lahat. Nasaan na ba yan? Maraming salamat. Shoutout sa inyo dyan. Habang nag-aaral ako, alam ko na hindi magiging madali ang daan. Isa lang ang aming pinagkakakitaan noon. Bawat sentimo ay mahalaga. Dahil dito, tuwing sasapit ng sem break, hindi ako nagpapahinga. Sinusulit ko ang panahon sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa mga pabrika. Para sa akin, bawat oras ay mahalaga. Bawat pagkakataon ay dapat pinapakinabangan. May time pa noon na parang mas gusto ko na lang magtrabaho kasi nga kumikita na po ako ng pera noon. Mabuti na lang nandiyan ang aking girlfriend noon, na asawa ko ngayon, na nagpaalala sa akin na kailangan ko makapagtapos ng pag-aaral para sa mas malaking pangarap. Sa kabila ng mga pagsubok, naitaguyod ko ang aking sarili dahil na rin sa tulong ng aking mga kapatid. Nagawa kong makapagtapos ng college. Ngunit sa totoong buhay, hindi dito nagtatapos ang laban. Ang isang college degree holder
ay hindi mo masasabing tagumpay na. Sa katunayan, dito pa lamang nagsisimula ang tunay at mas matinding hamon ng buhay. Mga bata, tandaan ninyo, pagdating ninyo sa panahon kayo ay haharap sa tunay na buhay, magtiwala kayo sa plano ng Panginoon. Tulad na nagandaan ko patungo sa kinalalagyan ko ngayon, lahat ng ito ay dahil sa Kanya. Marami akong pinagdaan ng pagsubok, pagkabigo, at mga tanong sa Kanya bago ko narating kung saan ako ngayon. Sa madaling salita, trust the process. Sinimulan ko ang aking karera sa pagpasok sa mga private company bilang production operator, warehouseman, hanggang sa naging supervisor ako sa isang kilalang duty free. Sa kabila ng maayos na status ko sa trabaho noon, pakiramdam ko ay may mas malaking plano pa ang Panginoon sa akin. Parang may mga senyales na nagtutulak sa akin na subukan ko ang mas magandang direksyon. At muli, naging instrumento ang aking asawa. Pinumbinsin niya ako na subukan ko kumuha ng eligibility examination para sa pagiging bombero. Noong una, nag-alinlangan po ako. Pero naisip ko na walang mawawala ang susubukan ko. Kaya lakas loob ako nag-file ng application, dala ng pag-asa at paniniwala na baka sa susunod na hakbang ay magbabago na ang aking takbo ng buhay. Ang problema ko naman ngayon ay kung paano ko maipapasa yung exam. Kasi nagtatrabaho na po ako noon. Dahil sa totoo lang, bilang supervisor, halos kainin ng trabaho ang buong buhay ko, ay buong oras ko sa maghapon. Kaya para sa akin, parang imposible na makapag-review pa ako. Paano ko ipapasa yung exam kung hindi ako mag-review? Ngunit dito pumasok ang kasabihan, kapag gusto mayroong paraan. Kaya gumawa ako ng paraan. Kung sasapit ng break time, naglalaan ako ng oras para sa pagbabasa ng mga notes. Pagdating sa bahay, kahit pagod, pinipilit ko pong mag-aral. Hindi ko kinawang dahilan ng kawalan ng sapat na oras sa pagkakataong maaaring makapagbago ng aking buhay. At sa awa ng Diyos, paglabas ng result ng exam, pinalad po ako. Ngunit tulad ng bawat tagumpay, hindi rito nagtatapos ang laban dahil nagsisimula pa lamang ang panibagong yugto at panibagong pagsubok ng aking buhay. Hindi porket nakapasa ako ng exam, is bumbero na po ako. Hindi po ganun kadali yun. Akala niyo siguro pag nakapasa na ng exam, okay na lahat. Pero hindi, mga graduates. Sa totoong buhay, kahit eligible ka na, hindi pa doon nagsisimula ang lahat. Alam yan ang ating mga guro. Marami pang proseso ang ating pagraraanan. Pero dahil nais kong matupad ang aking pangarap, pinili kong lagapsan ang lahat ng pagsubok. Dumating ang panahon na sinimulan ko na ang pag-apply bilang bumbero. Ngunit ang mga panahon na yon, medyo age limit na po ako. Dahil 30 years old na po ako noon. Kaya kailangan ang lahat ng galaw ko ay sigurado. Kumbaga, first and last chance ko na po yun. Nagpasa po ako ng application sa Bureau of Fire Protection. At gaya ng inaasahan, hindi naging madali ang aking pinagdaanan. Maraming proseso, maraming hamon, at maraming pagkakataon ang sumubok sa aking lakas at paninindigan. Ngunit hindi po ako umatras. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya, ibinigay ko ang aking buong puso, sipag at tiyaga para lang makapasa at makamit ang pangarap na matagal ko na pinangahawakan. Actually, hindi po ako marunong mag-drive nun. Nag-aaral ako mag-drive ng truck sa sarili kong sikap. Kasi nga galing po ako sa mahirap na pamilya. Wala po kaming literal na sasakyan. Dahil kapag driver ka noon sa bumbero, sa PFD, nag-apply ka, mayroon ka advantage. Nagbago rin ako ng lifestyle noon. Nag-diet ako, nag-exercise, upang makapasa sa lahat ng physical requirements. At sa awa ng Diyos, isa-isa ko po lahat na nagpasan. Hindi naging madali ang lahat. Inubos ko ang oras ko, ibinuhos ng pagod at pawis, at iniis ang lahat ng sakripisyo para lang makamit ang pangarap na ito.
Hindi ko po makakalimutan noon yung agility test. Sino rito ang gusto magbumbero? Meron tayo isa. Pulis! Sundalo! Lahat po ng yan daraan sa agility test. Ito yung susukatin ang katawan mo at kailangan mong maipasa ang lahat ng ipapagawa nilang exercise. Kaya i-ready nyo yung mga katawan ninyo. Halos naubos ang lakas ko noon, mga agility test. Pagod na po ako noon. Kasi nga, medyo may edad ako noon kumpara dun sa mga kasabayan ko na nasa early 20s lang. Ako po is 30 years old na noon. Tapos galing pa ako sa lifestyle na mabigat yung katawan ko. Pero pinilit ko pong makasabay. Ipinakita ko sa kanila na sa kabila ng aking edad, kinaya ko na makipagsabayan. Sa katunayan, ako pa po yung mga nanguna sa lahat ng test. Dahil sa determinasyon ko po yun. Pagkatapos ng nakakapagod na araw na yun, umuwi po ako ng Maribeles from Pampanga. Ubus po ang aking lakas. Lahat ng energy ko, ubus. Dahil ibinigay todo ko po yun. Dahil na yun yung iniisip ko na first and last ko na. Sapat lang din yung hawak kong pera noon para sa pamasahe. Kaya hindi ako makabili ng extra tubig, extra pagkain. Sa sobrang hindi po ng ginawa ko na pagpapa-impress para makita nila na mas malakas ako dun sa mga bata is nag-dehydrate po yata ako noon. Pag-uwi ko ng papuntang Maribeles, sobrang nalalambot po ako sa bus. Kaya yung ginawa ko noon, para lang makainom ng tubig, hindi ko po ito ikakahiya. Dumaan po ako sa part na to. Yung mga bottled water na natira ng ibang pasahero, buti na lang hindi pa ka-uso yung COVID nun. Iniinom ko po yun, iniisa-isa ko para lang ma-rehydrate yung katawan ko. Yun po isa sa mga pinaka worst na pinagdaanan ko ng mga panahon na yun. Kasi nga, sakto lang yung pamasahe ko noon. Hindi yun madali at hindi ko rin kinaiihiya. Dahil sa mga sandaling yun, mas pinili kong lumaban, magtiis at ipagpatuloy ang aking pangarap kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon. Tapos dumating po yung araw na aking pinaka-aabangan. Awa naman ng Diyos na ipasa ko lahat ng test. From neuro to medical, ipasa ko po ang lahat. Unfortunately, noong dumating na po yung time na ilalabas na yung listahan ng mag-o-oath taking, hindi po ako nakasama sa listahan. Kaya sa sandaling yun, tila gumuho ang lahat. Parang nabura ang lahat ng pinagdaanan ko, ang pagod, ang puyat at sakripisyo. Masakit po yun, sobrang sakit. Maraming rejection akong tinanggap. Ilang beses pa rin po ako nag-try after nun, pero wala pa rin po. Hindi talaga binigay sa akin yung pagiging bumbero sa Bureau of Fire Protection. Pero doon ko napatunayan na ang tunay na laban sa buhay ay hindi nasusukat kung ilang beses kang nagtagumpay, kundi kung paano ka bumangon sa bawat pagkabigo. Sabi nga nila, kapag may nagsarang pintuan, mayroong magbubukas na bagong pinto, mas magandang pinto. Nagtataka na ba kayo? Nagtataka ba kayo mga graduates kung paano ako naging bumbero kung wala ako sa PNP? Dahil ako po ay natanggap sa Department of National Defense, Government Arsenal bilang isang bumbero. Doon ko natupad ang aking pangarap. Hindi nagtagal, naging mabilis ang aking promotion. Isang opportunity na hindi ko rin po inaasahan at higit pa po sa aking ipinagdarasal. Actually, meron pa rin mga promotion na tinanggihan ko na rin po. Dahil po sa personal reason. Kaya sobrang blessed po ng mga panahon niyo. Dito ko na-realize na sa kabila ng lahat ng kabiguan ko sa aking mga pinagdaanan, may mas magandang plano ang Panginoon para sa ating buhay. Para sa aking buhay. Mas alam niya kung saan ang Mas alam niya kung saan ako tunay na nararapat at kung saan ako mas magiging handa, magiging matatag at mas makakatulong sa iba. At yan po ang pinakamalaking aral na aking natutunan.
sa lahat ng aking pinagdaanan, ang matutong magtiwala sa Panginoon, na siya ang maglilid sa iyong buhay. Hindi ikaw ang masusunod, kundi ang plano ng ating Panginoon. Dahil ang totoo, mas alam po ng Panginoon kung ano ang tunay na makabubuti sa atin. Hindi lang sa ngayon, kundi para sa kinabukasan natin. Totoo niya, nakakahiyaman pong sabihin or i-share, ang inyong lingkod ay isa rin po content creator. Na kahit pa paano po ay malaking achievement ko sa buhay. Nagsimula ang journey ko bilang content creator dahil sa simpleng hilig at passion lang. Gusto ko lang talaga na mag-edit ng mga videos. Wala sa isip ko noon na maaari itong pagkakitaan. Basta masipag lang ako mag-edit ng mga videos at ina-upload ko po sa YouTube. Nagulat ako na isang araw, mayroon nang nanonood. May isa-isa, dalawa, tatlo. At tuwang-tuwa na ako noon na may mga nanonood sa simpleng videos na akala ko walang kwenta. Hanggang sa dumating ang araw na may nagsusubscribe sa channel ko. Unti-unti, naging seryoso na ako sa ginawa ko. Kahit alam ko isang suntok sa buwan na mangyayari na kumita ako mula rito. Nagtiwala ako sa sarili ko. Ginawa ko ang passion ko ng buong puso, ibinuhos ang oras, sipag at dedikasyon sa bawat video hanggang sa ma-monetize ang channel ko. At awa ng Diyos, hanggang ngayon ay mayroon pa rin pong nanonood. Kaya naman, ito ang may papayo ko sa mga graduates. Kung ano man ang gusto nyong gawin, gawin ninyo ito ng buong puso at may tunay na passion. Huwag kayong matakot, panghinaan ng loob. Kahit sa simula na parang walang naniniwala sa inyo, pamilya nyo man yan o kaibigan nyo, huwag kayong sumuko. Minsan, isang tao lang ang kailangang maniwala sa inyo. Sino yung tao na yun? Sarili. Minsan kahit magulang hindi kayo paniniwalaan. Pag isang nakakatuwang ideya ang pumasok sa isip nyo, ang kailangan nyo lang na maniwala sa inyo ay ang sarili nyo. Walang iba kundi ikaw. Ikaw mismo sa sarili mo. Dahil kapag naniwala ka sa sarili mo, sigurado maabot mo ang pangarap mo. Kaya, believe in yourself mga graduates. Tagumpay ay hindi nasusuran sa kung gaano kadali ang inyong dinaanan, kundi sa kung paano kayo tumayo at nagpatuloy sa kabila ng mga pagsubok. Mga graduates, kung kami noon ay naglakad sa pitigan, tumawid sa mga pilapin, hinarap ang baha, makapasok lang sa paaralan, kayo naman ngayon ay pinayayaan ng mas maginhawang pagkakataon. Kaya sana mas lalo ninyong pahalagaan ang edukasyon na nasa harapan ninyo. Huwag ninyo itong sayangin. Gamitin ninyo ito sa pagkakataon upang abutin ang inyong mga pangarap. Tandaan ninyo, kung kayo ay may pangarap at determinasyong magsikap, hindi hadlang ang kahirapan. Hindi hadlang ang pangangailangan, ang pinanggalingan, at lalong-lalo na hindi hadlang ang mga pagsubok. Kaya sa bawat hakbang ninyo na inyong tatahakin, dalhin ninyo ang sipag, tiyaga, at pananalig sa Diyos. Dahil balang araw, kayo naman ang tatayo dito. Hindi bilang estudyante, kundi bilang inspirasyon sa susunod na henerasyon. Maraming salamat po and congratulations.